Meron naman pong nag-request. Ito pa, ulit na nga po ito eh. Sabi ko, hanapin nyo lang po yung video about doon sa cooling system kasi tinatanggal pa rin daw ni Mang Kanor yung kanilang mga thermostat. Lalo na sa mga old school na mga mechanic. Mga old school, mga Mang Kanor. Hanggang ngayon, hindi pa pala nila alam yan. Diyos ko, Mariosep. Sabi ko, sir, marami na po akong video niyan. Magandang umaga po. Ito eh, basic lang naman. Kaya lang ulit-ulit, kaya lang kailangan eh. At marami pa rin pala nag-overheat na ganito ng mga sasakyan natin na tinatanggalan thermostat. Diyos ko po, Mariosep. Akala ko po, lumubog na yan eh. Hindi po solusyon kapag nag-overheat ang sasakyan na inaalis ng thermostat. Copy? Simple-simple niya lang inaalis yan. Makita niya lang yung housing ng thermostat mo. Tatanggalin niya na yan. Pero hindi nila alam, ito ay major component ng engine. Yan, kapag ito sira, masisira ang makina mo. Kapag ito inalis mo, consider din sira. Sira na naman ang makina mo yan. So, naglagay ako ng konting proper na visual aid para po maintindihan natin. So, para pong ganito ang magiging mangyayari niyan. Tapos, ganyan yan. Yan. Ito ang engine. In between yan, thermostat. Tapos, radiator. Copy? Assume lang po natin to na ito ang engine. Mamaya doon tayo sa actual. Sa sasakyan, pakikita natin sa inyo yan. So, ito po ang engine. Thermostat. Radiator. Yan, nahati po sa dalawa yan. Dahil naka-block po yan in between ang thermostat. So, ano ba yung thermostat? Bago ang lahat. So, ang thermostat po, okay, ang trabaho po neto is to maintain yung operating temperature ng engine nyo, engine natin. Wala nang iba. Siya po ang nagmamanage ng init ng makina natin. Kapag sobrang init, magre-react. Kapag sobrang lamig, magre-react. Yan. Kaya kailangan lagi siya nasa in-between. Siya ang manager ng cooling system. Tandaan nyo mga paps. Ganito yan. Pag start ng engine mo, ang taas ng minor. 1,500, minsan 2,000 RPM. Yan, 1,500 RPM, 2,000 RPM. Bakit ang taas? Kasi po, kailangan uminit ang makina mo as soon as possible. Copy? Kaya po tinataas ng sistema ng ECU ang kanyang RPM. Alright? Ngayon, kapag naman mainit ng makina, madidetect yan mechanically. Ito kasi mechanical type. May wax lang siya sa loob. Yung iba naman ay electronic type na. Okay? Nababasa na ng ECU yung ECT. Tapos saka lang ito magbubukas. Yan. Copy? Ganito yung position yan. Okay? Kasi itong engine, itong radiator. Okay, ito ang hot side. Dito lalabas yan. Papunta rito. Okay, so gawin natin experiment. So gamitan natin siya ng blower. Okay, sign ng good thermostat nga pala mga paps. Dapat hindi tatago sa kabila ang liwanag. Dapat yan ganyan na ganyan. Sealed na sealed. Okay, copy. Umpisahan natin. Iinitan ko. Ang rate po ng thermostat ay iba-iba. Merong 82 degrees, merong 75.6 degrees, merong 78 degrees, merong 88 degrees, and so on and so forth. Depende po yan sa specs ng engine nyo, pero pare-pares lang ang prinsipyo. Kapag mainit na po yan, okay, uminit na ang engine mo, madidetect yan ng thermostat, magbubukas ang thermostat, para i-release niya yung mainit, papasok yung malamig. Yan, kagaya niya, nag-open na. So, pag nakita niyo pong open yan, ganito pong itsura pag nag-open. Yan, ganyan pong itsura pag open, tagos. Kapag ganyan po yung hinugot nyo, nakaganyan, sira na po yan. Ngayon, lalabas ito yung mainit na engine mo, lalabas ngayon yung mainit, papunta rito sa radiator na malamig. Okay? Let's assume na nagpalit na silang dalawa ng coolant. Yan, nagpumasok na. Yan, unti-unti po yan magsasara. Sabi. Yan. Diba?
Sarado na. Unti-unti po yan magsasara. And then paulit-ulit na procedure lang po yan. Tapi paulit-ulit na procedure. Ngayon, ano naman ang magiging cause kapag tinanggal yung mangkanor, yung lintik na thermostat? Paulit-ulit na tayo. So pag tinanggal mo yan, ganito mangyayari. Wala na nga naman. O yan. So, pre-flow na yung bomba ng water pump from engine to radiator. Yan, ito radiator, ito engine. Kaya, akala natin hindi nag-overheat kasi paano? Pag start ng engine mo, taas ang minor, takaw mo sa gas yan. Kasi, kailangan uminit muna ng uminit mula makina hanggang radiator. Saka lang yung bababa ang temperature. Yan, kapag uminit na yan at walang nagmamanage ng optimal temp, tuloy-tuloy po yan iinit hanggang pumutok ang radiator hose, hanggang mabiyak ang radiator, hanggang mag-overheat ka, hanggang kumatok ang makina mo. Mangkanor, matuto ka na please. Kawawa naman yung mga tinatanggalan mo ng thermostat kasi. Okay? So, paulit-ulit lang po na procedure yan. Again, ulitin natin. Alright? So, iinit po yan. Tapos, bubuka. Oh? Copy. Yan. Tapos, bubuka siya. Diba, mangkanor? Tignan mo mabuti, mangkanor. Diba? Bubuka. Diba? Kapag nainitan yan, mangkanor, ay bubuka. Tama? Kapag ngayon, papasok yung malamig na coolant, i-release niya yung mainit. O yan o, mangkanor. Tignan mo mabuti, magsasara yan. Yan. Magsasara yan, mangkanor. Yan o. Unti-unti yan magsasara. Paulit-ulit lang ang trabaho niyan, pero ito ay major component ng makina. Yan, kailangan pag bumalik yan, sealed na sealed. Diba? Yan ang actual experimentation natin sa thermostat, mga kanor. Kaya hindi yan dapat inaalis. Okay? Yan, ilang kilometer po bago magpalit ng thermostat. Ito po ay nasisira pagdating ng panahon. Lagi po yan, kung di po naka-stock close, naka-stock open. So, ang lifespan po nito ay umaabot ng 7 years, 8 years, yan, ganyan. 5 to 7 years pataas. So, pinapalitan lang po yan. Part po yan ng preventive maintenance after mong maka 7 years. Yan, 7 years. Minsan po ito ay sinasabay na doon sa radiator kapag nagpalit kayo. Kasi kapag nagpalit ka ng radiator at hindi ka naman nagpalit nito at bila naman tong ngumanga, nasira, putok pa rin ang radiator mo bago. Kasi pag itong ngumanga, para ka rin walang thermostat, di ba, Mang Kanor? Yan, dapat ganyan yan, nakasarang-sara. Hindi pwedeng merong awang. Kasi kapag may awang yan, para rin walang thermostat, di ba, Mang Kanor? Ito, ginagawa ni Mang Kanor dyan, ito, pinipilit niya tong bungkalin, tatanggalin niya to, tapos iiwan niya lang yung ulo. Pipilitin niyang ito, gagawin niyang parang coil spring ng sasakyan, yung ganyan, no? Yan, yung coil spring. Ang gagawin niya, Mang Kanor dyan, pipilitin niyang lagyan ng alambre yan, tapos ibababa niya ng ibababa. Tapos ito, gagawin niya itong jiggle valve, lalagyan pa na marami, paikot. Bubutas-butasin. Tsatsagain niya talaga yan. Talagang pag-iisipan niya kung paano bubutasin niya ng paikot. Ang dami niyang mga science yung mga Kanor dito, mga paps. Ayan. Kaya minsan makikita mo, wala ng thermostat. Anong meron? Ano makikita mo sa thermostat housing? Nagtira pa ng goma. Kaya ako naman to inalis kasi nga iniinitan ko baka maglobo. Mga paps, kung bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo sa Master Garage.